mag-obladi-obladi. あれ何消してんだよいや、恥ずかしい。寿司がなくなっちゃうって。消えたら200円もったいねえっぺよいい。俺途中からこっちお姉さんとやってこうやろうと思ったよ Huwag mo kasing patayin kasi 200 daw ang isang kanta. Kaya mo ito. Yeah, obladi. Ito yung magkato ka. どこまで入ってんだよ Parang ang hinaw. Huwag mo kasing patayin. Mahal pa lang isang kanta dito eh. Ay, no, pwede ba adjust mo, baby? Baby. Saan ba? 大丈夫大丈夫 Kaya mo. Maano mo. Scan to subscribe. Well, actually guys, first time namin ng daughter ko na sumama sa izakaya, Japanese izakaya, sa aking husband. And umushiroi or ano siya, nakaka-enjoy din pala siya kapag pumasok ka sa ganito, lalo na very Japanese talaga siya. Kaya makikita mo yung kanilang estilo, pati sa hahanda ng inumin at pagkain sa mga customer, kagaya sa amin. Then, pasensya nga lang kayo guys kasi hindi ko pwedeng ilagyan ng sound yung kanta nila. Kasi ayoko naman na ma-CPR kay YT. So, mas minabuti ko na lang na lapatan na lang ng voice ang aking bawat video. Pero syempre, hindi ko naman ipagkakait sa inyo na hindi nyo mapakinggan kahit kaunti lang para iwas CPR ang kanilang mga boses. Kasi maganda maganda and okay din yung mga pagkakanta nila. Yung aking husband, yung aking daughter, okay din yung pagkakanta nila. Especially yung mga kasama naming mga Nihonjin or mga Hapon na parang mga kasing edad na ng aming mga lolo at lola. Kaya maya-maya dinig ko sa inyo ang kanilang ng pangako ko sa inyo. Pakinggan na natin ngayon si husband. Well, andyan na yung aming pagkain. Ayan yung talagang typical na Japanese food. Pero guys, napakasarap niyan. Para siyang inadobo na radish or labanos. Tapos meron siyang pork. Ayan. Then, ito namang isa, yung ringkon. Ang tawag niyan dito ringkon. Tapos nilagyan nila ng carrots and mayonnaise. And syempre, meron na kaming mga inumin. Ayan cheers guys. Ayan. May mga inumin na din kami. So syempre dahil hindi naman kami umiinom ng aking daughter, we choose oolong tea. Para habang kumakanta, hindi nanunuyo yung lalamunan. So, oolong tea ang aming ininom dalawa. While yung aking husband naman is highball at syempre yung Nama beer na ang sarap naman talaga dito sa Japan ng Nama beer. Kahit hindi na ako umiinom because of my health condition. Syempre, natikman ko rin yung Nama beer ng Japan bago ako medyo naging maingat na sa health. Well, anyway sige na nga ang kanta ng aking daughter. Kaya syempre, gaya ng naipangako ko sa inyo, pakinggan na natin si daughter. Galing-galing. Ayan, tuloy-tuloy lang ang kantahan namin dito. Inuubos namin yung oras hanggang, actually, pumasok kasi kami dito from 7 p.m. And naisipan namin na check out ng maybe 9 p.m. Kahit mga 2 hours lang. Ganun lang. Pero, syempre dahil nga first time namin, ino-observe din namin syempre yung paligid namin. Well, actually, parang yung anak ko lang dito yung medyo wakay. Or sabihin na natin na young. Karamihan dito mga mga lululola na talagang nagre-relax sila.
Alam nyo naman ang mga Hapon, ito ang kanilang mga relaxation. Kahit papano yung kanilang pagod sa trabaho, medyo nawawala, nare-relax sila, sumasaya. Ito yung kanilang way para magtanggal ng pagod, stress. Kaya wala naman mawawala kung ito-try din namin, di ba? Hindi ko alam, baby, yan ang mga kung anong title nun. My way? Try ko to guys, so dito sa izakaya ng mga Japanese. My way ba yun, ma? Mag-Elvis ko. Elvis. Yun muna, my way. My way muna. From Sinatra. 200 pala. Kaya, di ba sabi nung laseng mo nung patayin kasi mahal daw. Harap, baby, no? Fairness, ang sarap nito guys. So, favorite ko na to. Masarap talaga sila magluto pag ganito. At balik na nga ulit tayo sa kantahan. Eto itong isang Haponesa na ito, si nanay. Nakakabilib siya kasi maganda yung boses niya eh. Yung mga sikat na mga kanta dito sa Japan, yung mga ang tawag nila parang Inka. Yun. Ang ganda ng boses niya. Parang very professional siya. Kaya tingnan niyo ako, umiindak talaga ako, 'di ba? May mga ganun pa ako eh kasi napapasayaw ako kapag kumakanta itong si nanay. Talagang maganda yung timbre ng kanyang boses. Ayan, with matching palakpak pa ako, sumasayaw pa ako. Yan. Basta enjoy lang guys pag nandito kayo sa loob ng izakaya. Tsaka kailangan syempre mahaba din ang inyong mga pasensya. Kasi ano bang ini-expect nyo pag nandun sa loob, diba? Ang daming may mga lasing, ganon. So, syempre pagkalasing na, hindi naman yan normally na yun talaga ang kanyang salita at kilos kumpara sa walang alak. So, kailangan mahabang pasensya para walang gulo, walang awat. Tapos na? There are no guarantees. There are no alibis. That's how love must be. Naliligo na ako. Soon as life. It takes some time. God knows how long. I know that I can't forget you as soon as my heart breaks and tears as soon as Alam mo ito, baby? Nagsabay lang natin. I'll be over you. Promises we once made. What are the reasons? Ang sarap din ito guys, oh. Puro mga Japanese na pagkain na nandito. Pero masarap. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ito si nanay at saka si master. Ito yung may-ari ng izakaya. At syempre, pakinggan nyo guys kung gaano sila kagaling. So, ayan, diba? Kahit yung husband ko, talaga Dahil maganda naman talaga yung boses nilang dalawa, ni nanay, at saka, isa din siya dito nga, okyaksang or customer dito sa izakaya na to. Durin siya. Yeah, durin siya. At saka, syempre, si master, yun ang lalaki na kaduit niya. The best ang kanilang duet dalawa. Talagang pinalakpakan namin sila ng todo. At saka inantay lang namin silang matapos kumanta at nagpaalam na rin kami para umuwi. Dahil syempre, kailangan na rin namin magpahinga para sa kinabukasan
kung ano man ang mga lakad namin, maaga kami makaalis ng bahay. Kaya, ayun, parang nalungkot din sila kasi parang masaya sila na andun din kami, ganon. Mga ano sila, mga masayahin sila na mga nanay at tatay, lolo, lola, parang ganon. Kaya happy talaga yung aking daughter, ang aking husband sa aming Japanese izakaya experience. O, di ba? Kaya kayo guys, kung gusto nyo rin i-try, why not? Di ba? Kasi masasarap ang foods. Masarap naman din ang drinks nila. At syempre, may mga available naman sila doon na pagkain na swak sa panlasa nyo, mga inumin na swak din sa panlasa nyo. Okay guys. O paano yan guys? Sana nag-enjoy kayo sa aming izakaya experience na aming shinare sa inyo. Dahil alam niyo naman, uso yan dito sa Japan. Isa yan sa mga lifestyle ng mga Hapon. Mapabata man, matanda, mga nasa middle age. Isa po yan sa kanilang mga lifestyle dito para hindi masyadong maboring. And thank you guys, and thank you sa inyong panonood sa aming vlog. And thank you to all our subscribers at sa mga nanonood palagi ng aming mga video. God bless and see you on our next vlog. Please follow me on Instagram, TikTok, and Facebook. And if you're new in this channel, please subscribe and don't forget to click the notification bell so that you are updated to our next videos. To those who wish to get a shout out from our video, please comment down below.